Mga kaibigan, kapag kinausap ka ba ng tao, napapaatras sila ng hindi mo alam kung bakit? O baka naman kahit bagong toothbrush ka, parang may amoy pa rin na hindi maipaliwanag? Mag-ingat ka, dahil baka hindi lang yan ang simpleng bad breath. Baka may mas malalim at delikadong dahilan na unti-unting sumisira sa katawan mo at hindi mo lang alam. Sa video ni ito, pag-uusapan natin ang mga nakakakilabot na dahilan kung bakit mabaho ang hininga, mga pagkain na dapat mong iwasan, at mga tamang hakbang para hindi ka katakutan ng iba sa bawat bukas ng bibig mo. Ano ang tunay na sanhi ng mabahong hininga? Ang tawag sa mabahong hininga ay halitosis. At alam mo ba? Hindi lang ito galing sa pagkain o hindi pagtututbrush. Minsan ito ay sinyalis ng sakit sa loob ng katawan mo. Unang dahilan, bakterya sa dila at gilagid. Kapag hindi mo nililinis ang dila mo araw-araw, doon nagtatago ang milyon-milyong bakterya na gumagawa ng volatile sulfur compounds, mga chemical na amoy bulok na itlog. At oo, yan ang dahilan kung bakit kahit bagong toothbrush ka pa, mabaho pa rin. Pangalawa, tuyong bibig o dry mouth. Kapag kulang ka sa laway, hindi na natatanggal ang mga patay na cells at bakterya sa loob. At tandaan, ang laway ay natural na panlaban ng katawan sa mikrobyo. Kapag tuyo ang bibig mo, para kang nagbigay ng free lodging sa mga bakterya. Pangatlo, sakit sa ngipin or tonsil sa lalamunan. Yung amoy na parang nabubulok, pwedeng galing yan sa bulok ng ngipin o tonsil stones. Yung maliliit na puting buo sa tonsil mo, oo, yan ay naglalabas ng amoy patay na daga kapag nadurog. Pero ang pinaka nakakatakot, amoy na galing sa loob ng katawan. Kung kahit anong linis mo, hindi nawawala. Baka may problema ka na sa bituka, atay o baga. Ang mga lason sa loob ng katawan mo ay umaakyat sa dugo at inilalabas ng hininga. Parang warning sign ng katawan mo na may masama nang nangyayari. Akala ng iba, toothbrush lang ang solusyon, pero minsan pagkain ang ugat ng problema. Una, bawang at sibuyas. Alam mong mabaho pero tuloy pa rin. Ang sulfur compound sa mga ito ay hindi lang sa bibig, kundi lumalabas din sa pawis at hininga kahit ilang oras na ang lumipas. Pangalawa, kape at alak. Parehong nagdudulot ng tuyong bibig. Kapag tuyo ang bibig, mas maraming bakterya, kaya mas malakas ang amoy. Pangatlo, matatamis na pagkain at soft drinks. Ang asukal ay paboritong pagkain ng bakterya. Habang kumakain ka ng sweets, pinapakain mo rin ang mga mikrobyong nagdudulot ng amoy. Pang-apat, karne at dairy products. Kapag sobra-sobra, hindi agad natutunaw sa bituka. Kaya nagkakaroon ng build-up ng amoy sa loob. Ang iba pa, nagiging sanhi pa ng acid reflux. At alam mo ba, ang amoy asido mula sa tiyan ay isa sa pinakamasangsang na hininga. Pero huwag kang mag-alala, may mga pagkain din na natural na nag-aalis ng baho ng bibig. Una, apple at carrot. Ang mga crunchy fruits na ito ay natural na panglinis ng ngipin, parang toothbrush na gulay. Pangalawa, green tea. May antioxidants na tinatawag na catechins, pumapatay ng bakterya sa bibig at bituka. Pangatlo, parsley at mint leaves. Hindi lang pang-garnish sa pagkain, may chlorophyll ito na nag-a-absorb ng mabahong amoy. Pang-apat, tubig. Ang simpleng pag-inom ng maraming tubig araw-araw ay pinakamabisang paraan para hindi matuyo
ang bibig at maalis ang amoy. Panglima, probiotics. Makikita sa yogurt o fermented food tulad ng kimchi at miso. Pinapatay nito ang bad bacteria sa tiyan. Kaya pati hininga mo, gumaganda ang amoy. Ngayon, baka iniisip mo, amoy lang naman, maliit na bagay. Pero tandaan mo, ang baho ng hininga ay hindi lang nakakahiya. Pwede rin itong sinyalis ng sakit na nakakamatay. Una, gingivitis or gingivitis at periodontitis. Kapag palaging may amoy ang hininga mo, posibleng may impeksyon na sa gilagid. At kapag hindi naagapan, pwede kang mawalan ng ngipin isa-isa. Pangalawa, sakit sa atay o kidney. Yung amoy ammonia o bulok na karne sa hininga, babala yan ng pagkasira ng internal organs. Ibig sabihin, nilalaso na ng sarili mong katawan ang sarili mo. Pangatlo, cancer at diabetes. Ang matamis pero maasim na amoy sa bibig ay isa sa mga sinyalis ng mataas na blood sugar o diabetic ketoacidosis. At sa mga may lung cancer, madalas ding may kakaibang amoy ang hininga dahil sa nabubulok na cells sa loob. Ngayon, tanungin mo sa sarili mo, gusto mo bang malaman ng iba na may ganitong problema ka dahil lang hindi mo pinapansin ang simpleng mabahong hininga? Meron po akong tips na ibibigay sa inyo na mga home remedies. Kung gusto mong mawala ang baho ng hininga, ito ang simpleng formula. Maglinis ng dila araw-araw, magmumog ng maligamgam na tubig na may asin o baking soda. Iwasan ang sobrang kape at alak. Uminom ng maraming tubig. At huwag kalimutan, regular na dental check-up tuwing 6 na buwan. At meron din tayong mga halamang gamot at home remedies para sa mabahong hininga, gaya ng bayabas. Bakit epektibo ang bayabas? Dahil ang bayabas ay may natural na antibacterial at anti-inflammatory properties. Pinapatay nito ang mga mikrobyo sa bibig na sanhi ng amoy at singaw. Paano gamitin ang bayabas? Pakuluan ng 4 hanggang 5 pirasong dahon ng bayabas sa 2 basong tubig sa loob ng 10 minuto. Palamigin. Gamitin pangmumog 2 beses sa isang araw, umaga at bago matulog. Huwag lunukin ang pinaglagaan ha, pangmumog lang naman ito. Pangalawa, mainam din ang malunggay leaves. Mayaman sa chlorophyll na tumutulong mag-neutralize ng amoy sa loob ng bibig at tiyan. Paano naman gamitin ang malunggay? Pakuluan ang dahon ng malunggay sa tubig. Uminom nito bilang tsaa araw-araw. Nakakatulong din ang pagkain ng sariwang dahon. Kaya bukod sa gamot siya, masustansya pa. Pangtatlo, tanglad or lemongrass. Ang tanglad ay may antiseptic properties na pumapatay ng bakterya at nagbibigay ng fresh citrus scent sa hininga. Pakuluan ang 3 tangkay na tanglad sa 3 basong tubig. Then palamigin. Gamitin pangmumog tuwing umaga. At pwede ring gawing lemongrass tea para linisin ang bituka at magpabango ng hininga mula sa loob. Number 4, lagundi. Bukod sa pampawala ng ubo, nakakatulong din ito sa mga may tonsil infection, isang pangunahing sanhi ng mabahong hininga. Pakuluan ang 5 dahon ng lagundi. Gamitin bilang mouth rinse kapag malamig na. Pwede ring inumin para sa throat cleansing. Number 5, basil o holy basil, or yung sulasi sa Tagalog. May natural na antibacterial at detoxifying herb. Nililinis nito ang tiyan, baga at bibig. Nguyain ang 2 o hanggang 3 dahon ng basil pagkatapos kumain. Pwede ring gaming tsaa or pinakuluan sa tubig ng 10 minuto. Number 6, loya or ginger. Ang luya ay kilala sa antiseptic at antioxidant effects. Nililinis nito ang bituka at sinisira ang bakterya sa bibig. Diktikin lamang ang luya
ng maliliit. Pakuluan sa isang basong tubig ng 5 minuto. Gamitin pamumog o inumin bilang tsaa din. Bonus tip ko po sa inyo, pwede ring nguyain ang manipis na hiwa ng luya para mawala ang amoy ng bibig pagkatapos kumain ng bawang o isda. Tandaan po natin mga kaibigan na ang mga halamang gamot at home remedies ay epektibo sa mild bad breath. Pero kapag hindi nawawala ang amoy, kahit araw-araw mong ginagawa, magpa-check up ka na agad. Dahil baka hindi lang sa bibig ang problema. Baka may infection, diabetes o sakit sa loob ng katawan mo na hindi mo alam. Huwag mong iasa sa mga dahon ang kaligtasan mo. Dahil minsan, kapag huli mo nang napansin, wala nang gamot. Kaya, huwag mong isawalang bahala ang mabahong hininga. Dahil baka ito na ang sinyalis ng sakit na papatay sa'yo nang hindi mo namamalayan. Kapag pinabayaan mo ang mabahong hininga, tandaan mo ito, hindi lang ito nakakahiya. Madalas ito ay sinyalis ng isang mas malalim na sakit. At kapag inasa mo lang sa toothpaste, candy o home remedies ang lahat, baka magulat ka na lang, huli na ang lahat. Gum infection. Kapag hindi naagapan, pwede kang mawala ng ngipin isa-isa. At kapag kumalat ang infection sa dugo, nagdudulot ito ng mas malalang komplikasyon sa puso. At may mga kaso din ng lung at throat cancer na unang nalaman ng pasyente dahil sa kakaibang amoy ng hininga. Sa bawat paghinga mo, may mensahe ang katawan mo. Kapag mabaho, baka may gustong sabihin. Pakinggan mo bago pa mahuli. Simulan mo sa simpleng pagbabago. Linisin ang dila, uminom ng tubig, iwasan ang sobrang kape at karne, at subukan ang mga home remedies na ito araw-araw. Dahil tandaan mo, ang mabangong hininga ay hindi lang para sa hitsura. Ito ay tanda ng kalusugan at respeto sa sarili. Kaya kung may natutunan ka ngayon, paki-like lang po ng video. At feel free po na mag-comment sa kung ano man ang gusto nyong itanong sa akin. At sasagutin ko po kayo sa abot ng aking makakaya. At huwag kalimutang i-subscribe para sa mga susunod pang health tips na magpapabago sa iyo mula ulo hanggang hininga. Sa lahat ng napag-usapan natin, isang bagay lang ang pinakamahalaga, ang kalusugan ng ating katawan. Maaari kang magkaroon ng mansyon, kotse o milyon-milyon sa bangko, pero kapag may malubhak ang sakit, kapag bawat paghinga mo ay may kasama ng takot at pangamba, ang lahat ng yaman mo ay wala ring halaga. Sa kabilang banda, kahit wala kang malaking bahay, kahit simpleng pagkain lang ang nasa hapag, pero malusog at malakas ang katawan mo, masarap at masaya pa rin ang bawat araw. Dahil ang totoong yaman ay hindi pera, hindi ari-arian, kundi kalusugan at kapayapaan sa sarili.